Nang humarap sa pagdinig ng House Justice Committee, kasama sa inilahad na nagpakilalang dating bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, ang naikwento raw sa kanya noon ni Attorney Ryan Ray Kilala na dati raw Associate Dean ng San Sebastian College of Law at dati raw profesor ng BISE noong nag-aaral pa ito noon. He shared with me that Sarah was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sarah received passing grades despite her poor academic performance. Mga kababayan, huwag tayong magpalinlang sa dami ng aligasyon. Dahil sa batas, hindi dami ang sukatan, kundi bigat ng ebidensya. At kung pagbabatayan natin itong mismong highlight na ulat ng GMA News, ang lumutang ay hindi isang matibay na kaso, kundi isang sunod-sunod na pahayag na kulang sa legal na pundasyon. Ngayon, simulan natin sa pinaka-controversial. Iyong aligasyon tungkol sa law school na isinaad ni Madriaga. Nakakatawa. Let me be clear. That is hearsay. That is irrelevant. And that is legally worthless, Mr. Madriaga. Ayon mismo sa kwento, may nagsabi raw sa kanya. That is second-hand information, mga kababayan. Sa ilalim ng rules on evidence, hearsay has no probative value kung walang independent confirmation. Hindi ito opinion. Ito ay basic law. Ngayon, kahit ipilit pa natin, sabihin natin hypothetically totoo. Tanungin natin, paano ito naging impeachable offense? Wala. Hindi ito graft. Hindi ito corruption. Hindi ito betrayal of public trust in the constitutional sense. Ibig sabihin, mga kababayan, distraction ito, hindi ebidensya. At kapag ang isang kaso ay umaasa sa distraction, ibig sabihin, mahina ang core. Ngayon, puntahan natin ang depensa ng mga anti-Duterte sa akin. Sabi nila, affidavit lang naman. Clarificatory questions lang. Probable cause pa lang. Well, let's dismantle that point by point. Yes, affidavit ang binasa. Okay? Affidavit ang kanyang binabasa. Pero tandaan, an affidavit is just an allegation in written form. Hindi ito self-proving. Hindi ito automatic truth. Kailangan pa rin itong patunayan gamit ang independent, verifiable evidence. Ngayon, kahit clarificatory questions lang, that does not cure a weak foundation. You cannot clarify your way into credibility. Kung mahina ang ebidensya, kahit gaano mo palinawin, mahina pa rin. Ngayon, probable cause pa lang. Exactly. And that is where the danger lies. Dahil kung sa probable cause stage pa lang ay kulang na ang ebidensya, mga kababayan, wala kang solid ground para itulak ang buong proseso. Hindi pwedeng ganito ang logic na simulan muna natin, baka may ebidensya later. No! Sa batas, mga kababayan, baliktad. Dapat may ebidensya muna bago umusad ang proseso. Evidence first, process follows. At linawin din natin ang isang maling konsepto. Hindi lilipat ang burden of proof sa witness. Ang burden ay nasa nag-aakusa, mula umpisa hanggang dulo. Ang witness ay hindi tagapagligtas ng mahinang kaso, mga kababayan. Sila ay bahagi lamang ng ebidensya. At kung ang ebidensya ay mahina, mga kababayan, kahit ilan pang witness, kahit gaano pa kaingay, mahina pa rin. Ngayon, ilagay natin ito sa mas mataas na prinsipyo. Hindi lang batas, kundi moral truth. Okay? Basahin ninyo ang 1 Timothy chapter 5 verse 19. It says there, "Do not entertain an accusation unless it is brought by 2 or 3 witnesses." Ibig sabihin, mga kababayan, huwag mong tanggapin ang paratang kung wala itong sapat na suporta. Basahin din ang Exodus
chapter 23 verse 1. It says there, do not spread false reports. Do not help a guilty person by being a malicious witness. Ibig sabihin mga kababayan, babala ito laban sa pagpapalaganap ng kwento na walang sapat na patunay. At sa Proverbs chapter 12 verse 17, it says there, an honest witness tells the truth, but a false witness tells lies. So, hindi sapat ang pagsasalita lang mga kababayan. Kailangan mapatunayan na ito ay totoo. Okay? At ang last na verse na isi-share ko sa inyo, Ecclesiastes chapter 5 verse 2. It says there, do not be quick with your mouth. Ibig sabihin, hindi dapat minamadali ang salita, lalo na kung ito ay may bigat na epekto sa hustisya. Kaya mga kababayan, hindi ito simpleng diskusyon. Ito ay usapin ng prinsipyo. Kung papayag tayo na ang isang constitutional process ay itulak gamit ang hearsay, irrelevant claims, at kulang sa ebidensya, then we are no longer defending justice. We are weakening it. Kaya ang tanong na dapat sagutin, hindi bukas, hindi sa trial, kundi ngayon, may sapat bang ebidensya, independent, verifiable, at credible para ituloy ito? Kung wala, then no matter how aggressive the claims are, no matter how dramatic the presentation is, mananatili itong aligasyon, hindi katibayan. At sa ilalim ng batas mga kababayan, ang hustisya ay hindi ibinibigay sa aligasyon. Ito ay ibinibigay lamang sa napatunayan. Maraming salamat.